Shalom Alashem. Naririto tayong lahat ngayon upang litisin ang sinasakdal, si Jesus ng Nazaret, sa salang pagpapanggap na Mesiyas at pagsisimula ng himagsikan. Simulan ng paglilitis. Hinihikayat ng Jesus na yan ang mga tao na magsumunod sa kautosang ibinigay ng Diyos kay Moises. Ilang beses din siya nagpagaling at gumawa ng kababalaghan sa araw ng pamamahinga. Sinabi din niyang gigibayin niya ang templo at muling itatayo ito sa loob lamang ng 3 araw. Ipinapaniwala din niya na siya at ang Diyos ay iisa. Sinasabi din niya na siya ang anak ng Diyos. Sandali lamang mga kamahalan. Hindi nararapat na tayong humatol sa nasasakdal. Ang siyang magpapatotoo ng kanyang mga kasalanan. Sumasang-ayon ako kay Nicodemos, mga kamahalan. Kailangan natin ng mga lehitimong saksi upang makarating sa patas na paghahatol. May punto sila Nicodemos sa Jose ng Arimatea, kamahalan. Hindi maaaring hindi maparusahan si Jesus. Ba't hindi kaya ang kamahalan ang siyang magsiyasat sa Jesus na yan? Natitiyak kung kayang-kaya mong idiin ang tao na yan. Hindi hamak na mas magaling kang mga tuwiran kaysa kay Nicodemos at Jose ng Arimatea. Anong masasabi mo sa mga pinaparatang nila sa'yo? Bakit hindi ka magsalita? Ano bang mga aral ang itinuturo mo? Hayagan ako nagsasalita sa mga madla. Lagi ako nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit akong tinatanong ninyo? Bakit hindi ninyo tanungin ang mga nakarinig sa... Bakit mo sinasagot ang ganyan ng pinakapunong saserdote? Kung may sinabi akong mali, patunayan mo. Kung tama ang sinabi ko, bakit mo ko sinampal? Sabihin mo nga sa aming lahat ngayon, kung talagang wala kang inililihim, ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba ang anak ng Diyos, ang kataas-taasan? Ako nga. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng mga pangyarihan sa lahat. At makikita ninyo, siya'y dumarating nasa alapaap ng langit. Kalapas tanganan. Isang kalapas tanganan. Isang kalapas tanganan! Hindi na natin kailangan ng mga saksi. Kayo na mismo ang nakarinig sa kanyang paglapastangan. Ano ang inyong hatol? Kamatayan para kay Jesus ng Nazaret! Dalhin siya kay Pilato! Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Okay, batiin mo natin ang ating mga kapatid. Good morning, mga kapatid! Okay, March 27, Moyang Damal sa wikang Agutaynen. Isang mapagpalang Miyerkules
Santo, Miyerkules Santo sa lahat ng ating mga kapatid ngayong umaga. Extra ang blessing natin dahil sa hinandog na performance ng ating mga bisita. Oo, grabe. Sa aktingan pa lang talagang mabibless ka na sa kanilang husay. Idagdag mo pa dyan ang kanilang mahusay ng pagtatampok sa buhay ni Jesus. Saktong-sakto po talaga sa paggunita natin ang Holy Week, mga kapatid. Tama ka dyan, Dimps. At speaking of sakto, bukod sa obserbasyon ng Holy Wednesday ngayong araw, ay ipinagdiriwang din natin ang World Theater Day! Sakto pala. Grabe, di ba? Kaya naman, bigyan natin ng masayang palapakan ng ating mga bisitang hindi pa huli. Kami ng world-class Oo talent. nga. Good morning! Sila yung mga artista. At talagang deserve na deserve nila ang kanilang mga nakukuhang mga praises at mga awards, di ba? Pero mas nakakamangha rito, ito sila, mga actors natin, ha? Di rin matawaran ang galing sa filmmaking at post-production. Marami nang nakakita niyan dahil nag-trending nga itong ginagawa nila. At yung kanilang nakamamanghang production. Kaya ito, ano lang yan, patikim lang yan. 3 minutes lang yan ang pwede nyong i-experience ng buo online, di ba? Okay, ito po ang modernong atake sa senakulo, di ba? Para sa mga new gen. At para kwentuhan pa tayo tungkol dyan, eto na, magbibitiw na rin sila sa kanilang mga character, pero tawagin din natin. Eto na nga sila, ang mga kabataan ng St. John Bosco Parish ng Tondo, kasama ang kanilang parish priest. Tawagin po natin si Father Gaudencio Carandang Jr., Direct Don Di Bernardino, at production manager na si Lea Dasigan. Father Lea, good morning. Thank you so much dahil binigyan nyo kami ng kakaibang opening at you really put us in the mood kung nasaan naman tayo sa ating linggo, di ba? Ito na po, Holy Wednesday. Pero sinabi nga namin sa opening, kakaiba ang atake ninyo para mas maakit pa yung new gen. Sige po. Yeah, talagang iniba namin, again, katulad sabi ko, this was not a matter of choice, but really more of circumstances. Kasi dahil every year, nagpapalabas sila kami ng stage play ng Sinakulo for more than 50 years. Pero gusto talaga namin mapaabot pa rin to. And so nagkaroon ng pandemic, sabi namin, sige, let's do it online. And thinking na, sige, para lang mapalabas, pero nag-trending. Kaya matuwa rin kami kasi mas maraming naabot ngayon kaysa sa stage play. Tama ba na, na-shot to on a cellphone lang? Yes, yun lang ang Ang galing, no? Kaya alam mo, hindi talaga sila yung patunay na walang limitasyon ang pag-express ng faith natin at creativity. Ako po talagang napakataas ng respeto ko pagdating sa ganitong pagmumungkahi ng faith kasi kadalasan, di ba, pag sinasabi nilang old school na yung atake natin, hindi na siya gaanong tinatangkilik. Pero ako hindi ko naniniwala doon. Naniniwala ako na yung klasikong pagbibigay pa rin, pugay, sa buhay ni Jesus ay nag-work, pero syempre, iba-iba yung edad. So gusto ko po yung ginawa ninyo na you're also parang nilalapit nyo sa kabataan lalo kasi marami akong kilalang mga pamilya na ever since the pandemic, takot pa rin lalabas masyado sa kanilang tahanan to go out. Kasi pag sinakulo, di ba, Father, maraming tao yan. Di ba? Pero when you make it online, inilalapit nyo yung pananampalataya natin sa mga taong hindi pa gaanong nakakalabas or at least yung mga tinamaan ng sakit. Kapag nasa tahanan sila or yung mga seniors natin, mga kabataan, meron pa rin silang access sa ganito. What is next for you? Kasi na-excite ako na, I know it's a bit of an early question, pero na-excite ako. Meron po ba kayong mga ginagawang sa production na parang naisip nyo na hindi lang pang sinakulo? Actually, sa more than 4 years na namin ginagawang pelikula to. Gusto namin i-level up siya every year dahil nasabi sa ngayon natin ay dapat maraming So, inisip namin, kung sakaling bigyan pala rin kami, bigyan kami ng opportunities para mas pagandahin kami ng aming craft and skills. Siguro pwede kami gumawa ng mga iba pang pelikula na hindi sinakulo pero more relevant sa nangyayari sa kanila. Nice. Pero sa tingin ba ninyo, bakit kailangan mas ma-appreciate pa, even ng mga kabataan, lalo na ng mga kabataan, ang sinakulo? Bakit ba relevant pa rin siya up to this day? Relevant pa rin ang sinakulo up to this day because it speaks about our faith. Bilang tayong ang bansa natin ay malaking porsyento pa rin yung mga Kristiyano. Magandang naipapalagana pa rin yung salita ng Diyos sa mga kabataan. And with the sinakulo, ito yung paraan namin na maipahatid ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa lahat. And kahit hindi na rin Holy Week, kahit hindi na
kahit tapos na yung Quaresma, it's still accessible kasi nga napapanood na siya online. So anyone can access to it, and we hope to inspire our fellow Filipinos, fellow Christians, lalo na mga kabataan. Nakikita din nila na Yes meron po. ginamit ninyo yung anggulo ng isang deboto ng Nazareno. Opo, sige. Beautiful. Pakikwento po. Ito pong Sinakulo 2024 Traslasyon ay makaka-relate po ang bawat individual po. Dahil alam naman po natin ang debosyon sa Nuestro Padre Jesus Nazareno ay napakalawak dito po sa ating bansang Pilipinas. So makikita po natin dito sa kwentong ito na tayo po mismo ay makaka-relate bilang isang deboto ng Nazareno at bilang isang mananampalatayang Katoliko. Ang ganda ng yung quality ng kanilang So, gusto ko talaga itanong, anong cellphone yung ginamit nyo pang shoot niyan? Pwede po bang pag banggitin? cellphone lang talaga. iPhone 14 Pro, yun po yung ginagamit namin. Pag close up naman, gumagamit naman kami ng DSLR. Pag mga close up. Para mas may, siguro lalim. Sa dami po ng gusto naming abangan, please let all our kapatids know saan namin kayo pwedeng ma-access, anong pwede namin puntahan. Pwede ba kami bumisita sa parish ninyo, sa Tondo? Yes naman po. Mga kapatid, makapanood niyo po ang aming sinakulo sa aming parokya, St. John Bosco Parish, ngayon darating na Biyernes Santo, 7:30 ng gabi. And also, mapapanood niyo rin po ito online sa pamagitan ng aming Facebook page, Sinakulo 2024. Sige, tatanong ko lang yung ilan sa ating cast, ha? Ito, the one who played Jesus Christ. Paano ka naman napili? Ikaw ay isang parishioner. O, ano name mo? Nino Francisco. May lapel ka pala. Ninyo, paano naman yung proseso na napili ka bilang Jesus Christ? May audition po na nangyari po. Tapos may dumating po na workshop din po. Nag-workshop po kami kung paano mag-deliver ng line namin. Tulad ko, hindi naman ako, Hindi ka yung- professional Opo. actor. Kaya po, sa tulong po ni Direk, na-workshop kami kung paano kami deliver, kung ano yung paraan namin na nandoon sa karakter na yon. Ilagay kami sa panahon na mainit, umuulan, sa bagyo, ganun po. Talaga. Direct, doon, ano naman nakita nyo kay Nino, ba't siya napili ninyo for that pivotal Actually, role? understudy siya. Meron pa kami isa pang gumaganap na Jesus din. May proseso, audition, may casting din kami. Yung normal na ginagawa sa filmmaking. So, dumaan din sila lahat sa proseso na yon. And Parang sa another for Matayata that, siguro, dumaan din sila sa formation, no? Yung tungkol sa pananampalataya din. Kasi kailangan nilang maintindihan kung ano yung isinasadula nila. So, kailangan nila malaman yung context talaga. Alright, again, maraming salamat. Hanga kami sa inyo. I mean, napakatalentado at the same time. Talaga makikita mo naman yung pananampalataya nitong mga members ng St. John Bosco Parish. Again, thank you very much mga kapatid. O ayan, mag-ready na ho tayo for more blessings. Tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako, si Jess De Los Santos. At ang mga blessing na yan, i-share nyo na rin po, lalong-lalo na sa inyong mga minamahal. I-steady na natin ang ating mga puso. With manifestation, magiging okay rin ang lahat, kapatid. Don't you worry. Ako po, si Dimples Romano. Mas ma-inspire at mang-inspire na rin ngayong araw mga kapatid, magdagdag ng motivation para magpatuloy in full energy this Wednesday. Samahan na rin ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Rowapuno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Ito po mga kapatid, humahaba na ang pila sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa huling araw ng pasok ngayong Holy Week. Live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, dagsa na ba mga pasahero dyan? Good morning mga kapatid. Sa ngayon ay bahagyang bumaba ang volume ng mga pasahero rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Pero kanina bandang alas 6 hanggang alas 8 ng umaga ay napakahaba ng pila ng mga pasahero na papasok dito sa terminal. Nagkasabay kasi yung mga papasok ng trabaho at yung mga pauwi sa probinsya. Pero mamayang gabi at mamayang hapon hanggang mamayang gabi, asahan natin na muling dadami ang mga pasahero rito. Ngayong araw din inaasahan yung peak o yung may pinakamaraming bilang ng mga pasahero dahil ngayon ang huling araw ng trabaho ngayong Holy Week. Yan muna ang update. Namaya abangan ang buong report, ang buong detalye ng aking report sa Frontline sa umaga. Balik muna sa inyo. Okay, saan ang pagdami ng mga tao dyan sa PTEX? Muli, maraming salamat, Gerard de la Peña. Tinatayang dadagsa ang mga pasahero sa mga pantalan ngayong Miyerkules Santo. Handa naman daw ang mga otoridad sa bulusok ng biyahero
simula mamayang tanghali. Kamustahin natin ang lagay ng Manila Northport Passenger Terminal kay Dave Abuel. Dave, marami na bang tao dyan ngayon? Good morning mga kapatid. Maluwag pa ang lagay rito sa Northport Passenger Terminal sa Maynila ngayong Miyerkules Santo. Ayon sa tauhan ng shipping line na nakausap natin, biyaheng pa Cebu at Cagayan de Oro ang nakatakdang lumarga mamaya. Mamayang tanghali hanggang hapon inaasahan ang pagdating ng mga pasahero sa mga biyaheng yan. Nakaalerto naman ang mga kawani ng Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard dito sa terminal para bantayan ang sitwasyon ngayong araw. May help desk din dito para sagutin ang mga tanong ng mga pasahero. Yan munang update sa ngayon. Abangan ang buong detalye ng aking report sa sitwasyon dito sa terminal mamaya sa frontline sa umaga. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Ito naman, ang iba pa namin mga hinanda sa inyong agahan ngayong Miyerkules Santo. Simulan na natin, Justin. Game, Jess. Holy Week, pamahiin tayo mga kapatid. Dilinawan natin. Totoo bang matagal maghilom ang sugat kapag Semana Santa? Ang paliwanag na yan, from Doc Dex Macalintal, sasabi ni Doc. Tungkol pa rin po sa Semana Santa, alamin natin paano pa dapat tayo nakikiisa sa paggunita ng mahal na araw. At ang mga dapat tandaan sa pagbibisita iglesia, Holy Week 101 pa tayo mamaya. Patok na sining naman tayo this season ang tradisyon ng paggawa ng mga bakal na palamuti para sa mga santo. Ang pukpok, ituturo pa natin sa mamaya. Mamaya. Doon naman tayo sa usapang pagbabagong buhay. Ibabahagi po natin ang naging karanasan ng actress-host na si Karen Bordador matapos siyang makulong. Life after jail tayo mamaya sa Payong Kapatid. Narito naman ang mga umaaksyong balita sa frontline sa umaga. Supply ng kuryente ngayong Holy Week at sa buong tag-init, tuloy-tuloy at walang magiging aberya ayon mismo sa Meralco. Mga linya ng tren sa buong Metro Manila tigil operasyon muna ngayong Semana Santa. Number coding scheme suspendido rin. Iloilo City nagdeklara na ng state of calamity dahil sa outbreak ng pertussis o ubong dalahit. At sa showbiz, sequel ng hit teen drama series na Senior High, aha, inaabangan na. Ayun na nga. Ayun na nga! Blessing baka mo, Mami. Naku, idana natin sa mga nakaka-bless na smiles ng ating mga kapatid. Sali na po sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Watch lang po ng Good Morning Kapatid. Tsaka sumelfie. Ang photos po ay private message naman sa aming official Facebook page. Good Morning Kapatid ang mapipili naming nakaka-bless na selfie. Pagwawagi ng 500 pesos worth of load. Kaya naman Kagumoka, go and selfie na! Okay. Alright, tuloy-tuloy lang ang magtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good Morning Kapatid! Narito na mga umaaksyong balita ngayong araw. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Mga uuwi na probinsya ngayong Miyerkules Santo, dagsaan na. Sitwasyon sa mga airport, terminal at pantalan, ihahatid. Mga linya ng tren, tigil operasyon ngayong Semana Santa. Trabaho sa gobyerno, half day na lang din. Meralco, sinigurong walang mangyayaring brownout ngayong Holy Week. Iloilo City nagdeklara na ng state of calamity dahil sa outbreak ng pertussis o ubong dalahit. At sa showbiz, sequel ng Senior High na High Street, may pasilip.
Silipin muna natin ang lagay ng mga pantalan ngayong Miyerkules Santo. Sa Manila Northport, may ilang maagang nagpunta kahit bukas pa ang biyahe. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, marami na nga bang tao? Siki, kakaunti pa rin ang biyaherong narito sa Northport Passenger Terminal sa Maynila, pero hindi riyan magtatagal dahil tinatayang dadagsa na rin ang mga babiyahe simula mamayang tanghali. Sabi ng nakausap nating staff ng shipping line, biyaheng Manila to Cebu at Cagayan de Oro ang nakaschedule lumarga ngayong gabi. Mamayang tanghali pa magsisidatingan ng mga pasahero dahil karamihan sa kanila ay may pasok pa sa mga trabaho. Inabisuhan din silang magtungo sa pantalan at least 4 na oras bago ang biyahe. Ang ilan naman pinili ng magpunta rito ng maaga. Gaya ng lalaking ito na ngayon pa lang daw uuwi sa Bacolod matapos ang 5 taong pagkatrabaho sa Batangas. May dala rin siyang pasalubong para sa 2 linggong bakasyon doon. Bukas pa ng gabi ang biyahe niya pero nagpunta na siya ngayon pa lang dahil ayaw niyang maipit sa traffic. Biyaheng pailigan naman si Rosemary at ang asawa niya. 3 buwan silang mananatili roon kasamang anak nilang nurse na siyang bumili ng tiket nila. Samantala, nagpaalala ang mga otoridad sa mga pasahero na huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na bagay gaya ng armas at matutulis na bagay para hindi maperwisyo sa biyahe. Siki, may mga kawani ng Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard dito na nakastasyon para panatilihin ang seguridad. Nariyan din ang mga helpdesk kung sakaling may mga tanong ang mga pasahero. Chiki. Maraming salamat, Dave Abuel. Kumustahin naman natin ang daloy ng trapiko sa NLEX. Ngayon nagsisimula na ang holiday break ng marami. Live mula sa NLEX Balintawak Toll Plaza. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, may build-up na ba ng traffic dyan? Jess, ngayong Miyerkules Santo nga ay inaasahan ng kumapal ang bilang ng mga sasakyan na bumabiyahe dito sa North Luzon Expressway para ngayong Semana Santa. Pero base sa live feed ng NLEX, maluwag pa ang daloy dito sa bahagi ng Balintawak Toll Plaza. Nagkakaroon lang ng build-up sa mga toll booth. Ganyan din ang sitwasyon sa Mindanao Toll Plaza. Maluwag din ang trapiko sa ilan pang bahagi ng NLEX gaya ng Mapulang Lupa sa Valenzuela, Candaba Viaduct, San Fernando at Angeles Interchange sa Pampanga. Ayon sa NLEX Management, ngayong alas 10 ng umaga magsisimula ang peak hour ng mga motorista, lalo't ngayon pa lang mag-holiday break ang ilang mga empleyado. Hanggang bukas na raw ng hapon ang dagsa ng mga motorista. Inaasahan rin ang 10% dagdag sa daily average ng mga sasakyang dumadaan sa NLEX. Posibleng nasa 330 hanggang 350,000 ng mga sasakyan ang bumiyahe ngayon sa NLEX at nasa 80,000 naman ang tansya sa SCTEX. Bagamat malaki-laki ang bilang na yan ay nakahanda naman na ang pamunuan ng NLEX sa dagsa ng mga pasahero. Nakausap naman natin ang ilang biyahero na minabuting bumiyahe na ng maaga at magpa-load agad ng RFID para maiwasan raw ang abala sa daan. Wala pang masyadong traffic, pero feeling ko malapit na din yung traffic pagdating bandang pa north na. Pasambales. Oo nga mahaba kaya nag-decide na din kaming magpakabit ng RFID. Bago lang po yung kotse ko, so pinalagyan ko siya ng RFID para tuloy-tuloy lang tayo doon sa toll. Kasi normally pag cash, sobrang haba ng pila para wala na ring problema kapag dadaan ng dire-diretso lang. Jester, sa ngayon nga dito sa aking likuran, medyo mahaba yung pila ng mga sasakyan dyan sa may cash lane. No? Samantalang sa RFID lane naman, dire-diretso ang daan ng mga sasakyan. At paalala ng pamunuan ng NLEX sa ating mga kapatid na babiyahe ngayong araw, siguraduhing maayos ang parte ng mga sasakyan at ayusin din ang ating sarili, huwag magpuyat at higit sa lahat, magpa-load na ng RFID bago bumiyahe para masigurong walang hassle sa biyahe. Yan ang latest mula dito sa NLEX Balintawak. Balik sa iyo, Jester. Maraming salamat, Ian Suyu. Pahirapan na ang pagsakay ng ilang pasaherong biyaheng Bicol at Norte sa ilang bus terminal sa Cubao, Quezon City. Ang iba hinarang pa dahil sa mga bitbit. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Nagsimula ng dumagsa ang mga pasaherong biyaheng Quezon sa bus terminal na ito sa Cubao, Quezon City kaninang hating gabi. Karamihan sa nakapila, mas inagahan ng biyahe para hindi sumabay sa inaasahang bus ng mga pasahero simula mamaya.
Ilan sa maagang bumiyahe ang pamilya ni Rafael na papuntang Mauban, Quezon. Nadala na raw sila sa dinanas ng siksikan sa mga nakaraang Holy Week. Kaya ngayong Semana Santa, mas relax na sila dahil mas maaga silang nagpa-reserve ng ticket. Pumipila kami ng mahaba. Stress kasi pagod, may mga bata kami. Nagpa-reserve na po kami, may number na po kami para in case na hindi namin makapila. Sa kabilang bus terminal naman na to na biyaheng Bulacan at Nueva Ecija, pila na rin ang sitwasyon ng mga pasahero. Kaya ang ilan, hirap nang makasakay. Gaya ng grupo ni Kenneth na galing pang airport mula Cebu at papunta pang Bulacan. Susubukan po namin sa kabilang bus terminal kung sakaling may masasakyan kami. Kung hindi, let's see what we can. Bukod sa mga regular na pasahero na may bit-bit na mga bagahe, may ilan ding sinama ang kanilang alaga, gaya ni Joan na dadalhin sana sa Bulacan ang alaga niyang aso. Pero sa entrada pa lang ng terminal, hinarang na siya. Kailangan daw po may bag or may cage. Pero before naman, nakakasakay naman kami ng ganito lang. Ayon naman sa mga dispatcher ng bus, asahan na raw ang buhos ng mga pasahero hanggang Huwebes ng gabi. Mahigpit naman ang seguridad sa paligid ng mga terminal dahil may mga nakatalagang miyembro ng PNP Highway Patrol Group at Interagency Council for Traffic Task Force. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Mahigit 100,000 pasahero na ang dumating sa Parañaque Integrated Terminal Exchange sa Magdamag. Mas maraming pasahero naman ang inaasang dadating sa terminal ngayong araw para umuwi sa probinsya ngayong Semana Santa. Live mula sa PTEX, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta na ang sitwasyon dyan? Jess, Chiki, ngayon natin makikita yung peak o yung may pinakamaraming bilang ng pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Ngayon kasi yung huling araw ng trabaho bago ang mahabang break. Bandang alas 6, alas 7 pa lang ng umaga, mahaba na ang pila ng mga pasaherong papasok dito sa loob ng terminal. Nagkasabay-sabay kasi yung mga papasok sa trabaho at yung mga uuwi sa probinsya. Kahapon ay umabot sa mahigit 130,000 ang bilang ng mga pasahero dito sa PTEX. Mas mataas yan kumpara sa Martes Santo noong nakaraang taon na nasa 101,000 lamang. Ang kaibahan kasi noong nakaraang taon, mahaba ang bakasyon kaya kalat ang pag-alis ng mga pasahero. Ngayon na hindi ganito ang mangyayari, asahan na ang pagsisikip dito sa terminal. Sa ngayon, napuno yung mga boarding gates sa mga biyahe papunta sa mas malalapit na probinsya gaya ng Batangas at Cavite. Marami-rami na rin na naghihintay sa boarding gate ng mga biyaheng Bicol. Sinilip din natin kanina kung kumusta ang bentahan ng tiket ng bus na papuntang Bicol. Bagamat may mga nabibili pa namang tiket papuntang Bicol, may mga linya ng bus na fully booked na. Mayroon din namang nagsabi na maglalagay sila ng mga extra trips. Nauna nang sinabi ng LTFRB na naglabas ito ng mahigit 1,000 special permits para tiyak na may masakyan ang mga pauwi ng probinsya. Sabi naman ng PTEX, kahit fully book ang ilang bus companies, pwede pa rin ang walk-in dahil nadagdagan naman ang mga bumabiyaheng bus. Pero alam nyo, Jess, Chiki, pinapayuhan pa rin natin yung mga kababayan natin na nagbabalak umuwi sa mga probinsya na pumunta ng maaga dito sa PTEX para siguradong may makuha silang ticket. O di kaya naman ay tumawag sila sa mga bus company at mag-reserve para masiguro nga na may masakyan sila. Jess, Chiki. Nagulat mula sa PTEX. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Tigil operasyon muna ang mga tren sa Metro Manila ngayong Semana Santa. Suspendido na rin simula ngayon ang number coding scheme. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Pansamantalang isasara ang ilang linya ng tren sa Metro Manila ngayong Semana Santa. Bukod kasi sa walang pasok, nagsisiuwian ang mga Pilipino sa kani-kanilang mga probinsya. Kaya naman, sasamantalay na ito ng pamunuan ng mga tren para magsagawa ng taunang maintenance. Ngayon na ang huling araw ng operasyon ng MRT3 para sa Holy Week. Regular operations daw ito ngayong Miyerkules bago ito magsara sa Huwebes Santo hanggang Easter Sunday. Huling araw din ng operasyon ng LRT2 ngayong araw pero pinaikli ang oras nito. Alas 7 kasi ng gabi ang huling biyahe mula sa magkabilang dulo ng mga estasyon. Wala naman ng biyahe ang LRT1 simula ngayong Miyerkules. Sabay-sabay magbabalik operasyon ng 3 train lines sa Lunes, April 1. Ngayong araw na rin ang huling araw ng biyahe ng PNR sa Metro Manila. Simula kasi bukas, isasara na ito ng 5 taon. Kailangan kasing bigyang daan ang paggawa sa North-South Commuter Railway.
Para naman sa mga motorista, suspendido na ngayong araw ang number coding sa Metro Manila. Hindi rin ito ipatutupad sa Huwebes at Biyernes Santo. Pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na planuin ang biyahe para iwas abala. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nag-inspeksyon ulit sa NAIA ang Department of Transportation dahil sa dami ng pasaherong dadaan sa paliparan ngayong araw. Live mula sa NAIA Terminal 2, nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Shaila, kumusta na ang naging inspeksyon dyan? Jess, malinis ang mga pasilidad hanggang banyo at mabilis ang check-in. Ang flight naman halos lahat on time din. Pero may aberya lang o problema dito sa departure ng Terminal 2 kung saan pumapalya ang aircon. Kahapon pa nagsimula humina ang aircon malapit sa check-in counters ng NAIA Terminal 2. Inaayos na ito pero plano pa rin maglagay ng mga cooler para di maabala ang babiyahe. Posible daw nakaapekto ang init ng panahon at dami ng pasahero. Kahapon nga mas madami ang mga pasahero sa NAIA kumpara nitong Lunes. Dahil sa inaasang dadagsa mga pasahero ngayong araw, nagbabala na ang iba't ibang ahensya sa posibleng scam. Ayon sa LTFRB at Manila International Airport Authority, may ilang tumatambay sa airport na kolorop o nangongontrata ng mas malaking patong sa pasahe. Dahil dyan, plano ng LTFRB na magdagdag tauhan sa airport. Para naman sa may mga international flight, nag-abiso ang immigration na mag-ingat sa peking e-travel websites. Meron daw kasing mga peking website na naniningil lang hanggang 5,000 piso para sa e-travel, kahit libre naman ito. Jess, pinapaalalahanan ng mga otoridad na i-report kung nakaranas man ng scam para hindi na dumami yung biktima. Ang OWA naman at isang private company na mga airport premium bus service may alok na 50% discount sa mga OFW sa mga babiyahe papunta at palabas ng airport. Jess? Nag-uulat mula sa NAIA Terminal 2. Maraming salamat, Shaila Francisco. Magpapatupad naman ng 2 araw na liquor ban ang lokal na pamahalaan ng Maynila kasabay ng paggunita sa Semana Santa. Base sa nilabas na kautusan ni Manila Mayor Honey Lacuna, bawal munang magbenta at uminom ng alak sa loob ng 500-meter radius, basta malapit sa mga simbahan. Epektibo na yan simula bukas, Huwebes Santo hanggang Biyernes Santo. Bukod dyan, nagdeklara na rin ang half-day na pasok ang Maynila sa lahat ng eskwelahan at opisina ng gobyerno sa lungsod ngayong araw. Tiniyak ng Meralco na walang mangyayaring brownout ngayong Holy Week at sa buong panahon ng tag-init. Handa raw ang Meralco sa nakaambang pagtaas ng demand sa gitna ng mas mainit na panahon. Inilabas ng ahensya ang abiso matapos ang babala ng Department of Energy na baka itaas sa yellow alert ang Luzon grid dahil sa posibleng epekto ng El Nino sa hydroelectric power plants nito. Samantala, nagpaalala rin ang Meralco na hugutin ang saksakan ng appliances kung matagal mawawala sa bahay ngayong Semana Santa. Posible ang pag-ulan ngayong Miyerkules sa ilang bahagi ng Luzon. Magdadala ang easterlies ng kalat-kalat na pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Posible rin ang pulupulong pag-ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa kabila nito, nakikita ng pag-asa na papalo sa danger level ang heat index o nararamdamang init sa iba pang lugar. Kabilang sa posibleng makaranas ng 42 degrees Celsius na heat index ang San Jose, Occidental Mindoro, Masbate City, Pili, Camarines Sur, ilang bayan sa Capiz, Iloilo City at Cotabato City. Nagdeklara na ng state of calamity ang Iloilo City dahil sa outbreak ng pertussis o ubong dalahit. Sa pinakahuling tala ng lokal na pamahalaan ng Iloilo City, may 16 na kaso na ng pertussis ngayon sa lungsod. 7 sa mga ito ang galing sa distrito ng Molo, Haro, Arevalo at Lapuz. Dahil sa pagdedeklara ng state of calamity, magagamit na ng LGU ang nakatabi nilang pondo para bumili ng mga bakuna at gamot para sa mga pasyente. Bukod sa Iloilo City, una na rin nagdeklara ng pertussis outbreak ang Quezon City. Inaabangan na po ang sequel ng hit teen drama series na Senior High. High Street ang title ng sequel ng serye. Nagbabalik naman ang mga minahal na karakter ng Northford High na ginagampanan ni Andrea Brillantes, J. Labajo,
Elijah Canlas, Cyril Manabat, Sijan Aranilla at marami pang iba. May iba pang bagong aabangan tulad nina AC Bonifacio, Harvey Bautista at Ralph De Leon. Kasama rin po ako sa cast at sa balitang ito. Pati ang ibang batikang artista tulad po nila Sir Romnick Sarmientan. Sa susunod na buwan, magsisimula na po ang production ng serye. May mga bagong karakter naman po na sumali sa hit kapatid series na Batang Quiapo. Kasali na sa cast si Neil Coleta, nagaganap bilang obet na manager ng isang sports bar. Si Nino Mulak naman po ang gaganap na may-ari ng naturang bar. Sila ang magiging bagong boss ni Bubbles na ginagampanan ni Ivana Alawi. Mapapanood ang Batang Quiapo sa TV5 alas 8 ng gabi mula Lunes po hanggang Biyernes. Oh, di ba? Kasama siya syempre doon. Excited! Excited ba, Mama Dims? I'm so excited kasi na-miss ko din umarte. Ay, mas excited yata kami. Pero kailangan tayo magpangako sa ating mga GMK viewers ay hindi siya aalis. Ay, hindi po. Sure na sure po. Yan ang unang deal namin. Yan. Don't forget us, Dimps, ha? Don't forget us na kapag sikat na sikat ka na. Oh! Grabe! Eto, mamaya, alamin kung ano ang tinatawag na puk-puk art at kilalanin ang viral artist nito mula San Fernando, Pampanga na si JM Ramirez. Mamaya sa Patok To. Sa payong kapatid, DJ at TV host Karen Bordador, ibang-iba na ang pananaw sa buhay matapos makulong ng 5 taon. Live natin siyang makakapanayam mamaya. At sasabi ni Doc, totoo bang mas matagal gumaling ang sugat kapag mahal na araw? Sasagutin niya ni Doc Dex Macalental maya-maya. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Good morning mga kapatid! Ito, maraming pamahiin at paniniwala tuwing Semana Santa. Kabilang na dyan ang tungkol sa matagal daw na paghilom ng sugat. Ang sabi ni Doc tungkol dyan, panoorin natin. Huwag kayong magtatakbo dyan at baka masugatan kayo. Madalas nating marinig yan sa matatanda tuwing mahal na araw. Mas matagal daw kasing gumaling ang mga sugat sa ganitong panahon. Ang tanong, totoo ba ito? Ang sabi ni Doc, posibleng nagkakataon lamang. Wala kasing pag-aaral na sumusuporta dyan. Nakadepende sa uri ng sugat kung gaano ito katagal gumagaling. Mas mabilis maghilom ang mga simpleng abrasions o simpleng gasgas lamang. Mas matagal at mas seryoso naman kapag mula ito sa pagkakatusok, pagkakahiwa at pagkakasunog ng balat. Naaayon din po sa lalib ng sugat ang pagtagal ng paggaling nito. Kapag nasa level lamang ng epidermis, may tuturing na gasgas lamang at wala itong masyadong damage. Kapag nasa dermis naman, may kaunting pagdurugo dahil sa blood vessels dito. Habang kapag nasa subcutaneous tissues naman, makakaranas ng katamtaman hanggang sobra-sobrang pagdurugo. Maaaring bumagal ang paggaling ng sugat dahil sa infection o gangrene na nauuwi sa operasyon o amputation. Nakababagal naman ng paggaling ng sugat ang mataas na blood sugar dulot ng diabetes dahil hirap gumawa ang ating katawan ng insulin. Gayon din ang mabagal na daloy ng dugo dahil naman sa anemia. Tandaan lamang po na kung mayroong malalang sugat at mayroong hindi mapigilang pagdurugo, pumunta ka agad sa ospital. Mainam din na mayroong kaalaman sa first aid sakaling kailanganin. Walang mawawala sa pagdodoble ingat ngayong Semana Santa. Bukod sa iwas sugat, iwas abala rin ngayong panahon ng pamamanata. Para sa iba pang mga mahalagang talakayan tungkol sa inyong mga kalusugan, tumutok lamang po sa Sabi ni Doc mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lamang yan sa Good Morning, Kapatid. Maraming salamat sa mga paalala, Doc Dex Macalental. Isang all-girls trip ang handog ng Columbia Hike Society para sa inaugural adventure trip ng sportswear company. Panoorin natin ito. Columbia Hike Society!
Abante, Babae! Sa pagdiriwang ng International Women's Month, sama-samang umakyat ng Mount Batulao ang girls ng Columbia Hike Society. Bahagi ito ng inaugural adventure trip ng sportswear company na Columbia. Maagang lumarga ang grupo, decked out sa kanilang hiking gear. At matapos ang ilang oras na akyatan sa Batulao, tagumpay ang girls na makarating sa peak nito with grace and style. After a hard day's climb, sino nga ba naman ang hindi gustong mag-relax? Kaya naman sinundan nila ito ng 2-day spa at glamping experience sa The Park sa Silang, Cavite. Kumpleto yan sa facials at relaxing massages. Nagtipon-tipon naman ulit ang ating hikers para kumain at mag-bonding habang may bonfire. After a good night's rest, sunod namang sumabak ang grupo sa Soulful Journey Workshop na pinangunahan ni Stephanie Zubiri para sa isang empowering yoga session. Inorganisa raw ang adventure trip na ito para sa women empowerment at magkaroon ng inclusive space ang mga kababaihan. Nakapag-connect din sila with nature at syempre sa isa't isa. I thought it was so fun to see girls from different backgrounds kind of just help each other navigate through like the hikes and all the activities we had. Layon din itong ipakilala ang Columbia Hike Society bilang isang community space at source of inspiration para sa bagong henerasyon ng hikers. Kaya naman talagang na-inspire sila to explore the great outdoors at tangkilikin ang bahay, ang buhay na puno ng adventure. Saya, Mama Chicks, pwede maganyan tayo? Yeah! Okay, love it. Go! Yes, please. Okay, this time naman po, share your blessings sa mga kapatid. Kahit na simpleng mga ngiti lang ba, super pampapasaya sa atin yan. Tulad na lang po ng mga nagpadala sa amin ng kanilang mga selfies. Patingin ka. May finger hearts pa. Oy, naglabasan nung pang yung pang... Oo. I love it. Ginamit ang That's tawag. me on a regular day. Easter Bunny. Easter na rin kasi. Oo. Galing. Oh, kapanguling entry na nila in this week. Napaka-cute! Mag-send pa po kayo ng mga selfies, mga kapatid. Ilagay nyo na rin kung saang lugar kayo naroon para po sa chance na manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kakuboka Ako Selfie Contest. This time po, kay Justin Po, hi po. Ito, mamaya, alamin natin ang kahalagahan ng mahal na araw at ng pagbibisita iglesia kasama si Father Benjo Deo Gracias ng San Roque de Manila Parish. At para naman sa patuktok, ang viral na pukpok artist mula San Fernando, Pampanga na si Juan Miguel Azares Ramirez. Ibibida niya live dito sa studio ang kanyang mga obra. At sa payong kapatid, bagong buhay ng DJ at host na si Karen Bordador matapos makulong, ibabahagi niya sa atin live. Huwag po kayong alis, mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Kung kailan abot kamay na ang pangarap, saka ito mawawala sa isang iglap. Yan ang naranasan ng DJ at host na si Karen Bordador na 5 taong nakulong dahil sa maling paratang. Narito ang kwento niya. Lahat tayo ay may mga plano at pangarap sa buhay. Kapag may oportunidad, susubukan nating matupad. Pero papaano kung sa isang iglap mawala dahil sa isang maling paratang? Ito ang kwento ni Karen na halos 5 taong nakulong dahil sa salang di naman niya ginawa. Kalalabas lang noon ni Karen sa isang reality television show, kaya naman dumagsa ang mga proyekto sa kanya. So life was sobrang fast-paced. Ang dami talagang different na hosting gigs, projects. Nagmo-model pa ako ng time niya. Tsaka may mga commercials ako, TV shows, tsaka dapat
may mga movies na rin na susunod doon. Malaki raw ang adjustment na ginawa ni Karen sa loob ng kulungan. Pero marami namang aral na napulot si Karen. Ang makisama at makisimpatya sa iba't ibang uri ng mga taong nakakasama niya. Sa ngayon, nasa proseso pa rin si Karen ng pagbangon at pagbuo ng bago niyang buhay. Payo ng eksperto, dapat malinaw ang direksyon ng bagong buhay na tatahakin ng mga gaya ni Karen. Mahalaga rin daw humingi ng tulong kung kinakailangan. It's best for them not to go through things, yung transition na ito alone. If they can get help from family members, mental health professionals, or even friends just to support them sa transition na yan. At para ibahagi ang kanyang healing journey ngayong malapit na ang Pasko ng pagkabuhay. Kasama natin live si Miss Karen Bordador. Good morning, Karen! Good morning, Miss Chicky. Hello. Natutuwa ako na kasama ka namin dito at ibinahagi mo ang iyong storya. Why do you want to tell your story? Bakit mo kinakwento ito sa tao? Alam niyo, sharing the story kasi of your life frees you, diba? At saka a lot of people already assume na you are a certain person. So parang pag shinare mo siya, maiintindihan nila and they'll realize, ganun pala nangyari sa kanya. So now, kilala na namin siya, hindi pala siya yung masamang tao that they thought she was. Oo. At I think rin-represent mo rin yung marami pang tao na ganyan ang pinagdadaanan, Yes, diba? there's a lot of judgment kasi sa mga taong nakulong. Yeah. And I wanna let people understand na madaming mabuting kalooban din sa loob that gusto magbago. And I think these are the people that should be given a second chance. Oo. Naku, parang isa yata yan sa mga magandang karanasan mo sa loob, ha? Meron ka nakikilala mga tao that meant things to you. Share mo naman, sabihin na lang natin yung pinakamaganda at saka yung pinakamapait din na memories mo sa loob. Siguro yung maganda, yung nagse-celebrate kami ng birthday namin sa loob. Siyempre, hindi po namin kasama yung family members namin. So you're alone, if you think about it. Pero because you have a lot of support, yung mga nakakulong din po, lahat sad yun eh. Lahat yun naghahanap ng mga taong pwedeng mahalin. So, anong gagawin namin? Kami-kami na lang. So, in the morning, like siguro mga 6 a.m., 5 a.m., bigla lang may surprise sila. Talagang they would create cards na sinulat lang nila. And then, everything is very... parang jail style. Tapos pansit, magluluto lang sila ng kung ano-ano, tapos maglalagay lang ng kandila. Tapos yung cookies, lalagyan ng sprinkles, sa cake na yon. Very simple, pero ramdam mo yung yung gusto mo lang talaga makaselebrate ng masaya, even though it's a very sad place. Tapos na-notice mo yung kaligayahan na naramdaman mo, walang pinagkaiba dun sa pagbinigyan ka ng mamahaling regalo. Yes. Di ba? Oo, parang you appreciate more kasi alam mong walang-wala kayo, yet they provide something to just make you happy. And then it makes you feel like, shoots, we're so lucky pala. Yeah. Yung mga ayaw mo nang balikan, pinapabalikan ko sa iyo, syempre. Pero just to give us an idea, gaano ba talagang kahirap? Yung mga hindi maalis sa iyo na masasakit na mga karanasan. You know, Miss Chicky, inside, talagang deprived lahat ng tao, not just myself, okay? Tubig, pagkain. So, yung na-enjoy natin na nagsha-shower tayo, endless water doon, di ba? Pero sa loob, isang malit na, sometimes 4 na tabo lang. Ganun lang yung situation. Yung kanin mo, may bato. Alam mo yun? It's very different talaga from the outside world. So, here, we need to appreciate what we have right now. How has it all changed you, for better and for worse? Oh, definitely for the better. Like, I would never change what happened to me kasi ang dami kong dalang mga lessons here. Now, I don't judge anyone anymore. Ngayon, small things, I don't make it a big deal anymore. Mga problema, wala na yun sa akin. Tsaka I always thank God because I know everything is for His, glory. Alam mo, maswerte ka rin kasi nandiyan talaga yung pamilya mo. Yes. Hinihintay ka lang lumabas. Pero meron ka mga kasama doon na hindi ganun kapalad, no? So, ano ang pwede naming intindihin bilang mga nasa labas? Una-una, bago natin puntahan yon, kasi maraming hindi nakakakilala sa'yo, it was a drug-related case. Just a little bit. Ano yung nangyari? Well, it was an illegal entry. So, unlawful po talaga yung pagkuha sa akin. Warrantless din siya. Tsaka hindi po ako target. It just so happened na may pangalan po ako at nandun ako sa lugar na yun. So, it was a wrong place at the wrong time type of situation. And ayaw mo talaga, you didn't want to plea bargain? Oh, no. No. Talagang hindi mo, ayaw mong aminin? Madaming tao din po kasi they would rather
take yung time out para lang makasama nila yung pamilya nila. Pero they would have like a record. Sabi ko, no, lalaban natin to kahit how many years because I want to come out of it clean. Tsaka gusto malaman ng mga tao, inosente po ako. So, tiniis ko po talaga. Oo. Eto na nga, so nandito na tayo at marami kang matuturo sa amin dahil nakilala mo yung mga taong nasa loob na mas mahirap yung dinadaanan nila. Ano ba pwede mong ipayo sa amin, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, sa lipunan, kung paano ba yung tamang pakikitungo sa mga bagong laya? Pag bagong laya po kasi, inisip ng mga tao, sa loob po na yung buhay sa labas madali. Hindi po. Actually, ang hirap-hirap. Tulad ng ako, hindi po ako nakakuha agad ng mga credit cards or ATM. Like, it's just so difficult to start again kasi may judgment na diba? Parang may bahid na ng masama yung taong yan. Pero hindi nila na-realize I was acquitted. So, we have to give a lot of love to those people and give them understanding and give them a chance to start anew. A chance. Like also jobs. Parang ang dami mga kakalaya lang, hindi sila nabibigyan ng opportunities for jobs. So, me, since a lot of people would message me, I try to actually connect them to people that are open to having applicants that were, in prison. Kasi bigyan natin ng kahalagahan yung nangyaring parang reform. Yes. Diba? Doon sa loob. Talaga namang... Just to give you an idea, may schooling po sa loob. So, kunyari kayo ay hindi marunong magsulat at magbasa. Sa loob, tuturuan ka talaga para paglabas mo, malalim na yung kaisipan mo. Hindi na yung okay, babalik ako sa dating daan kasi wala akong alam. Ngayon, may alam ka na. Tsaka they give you also ways to earn. Like they teach you businesses. So when they come out, they're totally different, responsible people. Right. Karen, just keep doing this. Turuan mo lagi kami kung papaano at bigyan niyo pa kami ng mga kaalaman tungkol sa, sa buhay pagkatapos ng laya dahil ito ay hindi alam ng marami para rin matuto din kami kung paano makitungo sa kanila. Maraming salamat sa iyo. Thank you so much. Thank you so much, Karen, for sharing your story sa lahat. Ayan, si Karen naman, DJ at saka host, Yes kaya po. kaibigan ni Justin. Ito muna. El di mio amor, para contigo, no hay con quien puede compara. Y yo si John Yap, un merchandiser. Y yo también si Michelle Ken Yap, un homemaker de Zamboanga City. Elementary pa lang kami, bilibiyay gunele, papi love o first love daw abla sila, na di mio corazon, espesyal gayot ele. His love for me was put on test kundi kada alanganin ang posibilidad na hindi ako nele pwede dali anak. But I know that God will always be with us. Punto na reso, taasigura kami na mas man-improve yaon mga korpo through healthy lifestyle, pati proper diet. Siyempre, punto tamen tatoma MX3 capsule. El MX3 capsule tiene alpha, beta y gamma nutrients. Plant-based por eso L. Por eso, pronto L man-absorb na korpo. Por eso, believe kami na MX3. Dali na ko. God can really do miracles. Kayan bless ka namon un anak. Si Elijah, el diamond greatest blessing. Yee! If we believe, trust, and declare, we can have an answered prayer. Igual na MX3, un answered prayer para kanamon. Sa aming pagbabalik, alamin kung paano ginagawa itong mga nakamamanghang likha na ito na ang tawag ay Pukpuk Art. Kasama ang viral Pukpuk artist na si Juan Miguel Ramirez. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ito Mama Dims, viral ngayon ang isang artist mula sa San Fernando, Pampanga. Kabalen. Dahil sa kanyang mga obra para sa simbahang Katolika. Ang tawag sa mga likha niya, Pukpuk Art, na sinasabi nagsimula pa noong panahon ng mga Kastila. Alam mo, ang tagal na talagang
ganitong klase ng art, no? Pero kita naman natin ang husay ng mga nasa harapan natin ngayon. Lahat ng gawa po natin ay dahil sa bisita natin si Juan Miguel Ramirez. Kasama niya ang kanyang mga apprentice, si Joseph Atiel Ramirez. Hello! Good morning po. Magkakaanak kayo, resuming, Ramirez. Pamangkin ko po silang dalawa. Pamangkin, mga ilang taon? Ilang taon ka na? 26 years old 26? 14 po. 15 po. 15 ang Ang babata. cute. Wait, gusto kong malaman, kasi ako talaga, husay na husay ako sa mga Kapampangan. Kasi di ba tayo yung magagaling sa mga furniture? Kapampangan din po. Wow, Kapampangan ko po. Mukhang hindi ko, pero ditak mo, ditak. Opo. Okay, so pagka ganito, ito ba ay ipinasa din sa'yo? Opo. Sino? Lolo, tatay, lola? Nag-start po siya sa great-grandfather ko po. Tapos napasa sa lolo ko, sa father and uncles ko po, and then sa amin po. For generation po kami. Pero ito ba, pag sinabing pukpuk, talagang dedicated doon sa mga santo? O pwede rin na ang pukpuk art applicable din sa hindi lang religious? Actually, nung unang panahon, ginagamit po siya for jewelries and accessories po. Kaya yung unang term po sa Repose is silversmithing. Silversmith. Ito, para sa poon ba to? Or pwede rin to sa mga Sa beauty pageant queen? po. Sa pageant! I-try ko. Opo. Yung design po nagamit po siya sa Lakan at Mutya ng Giginto, Bulacan. Opo. Yan po yung design niya. Apakaganda! Totoo. Pero ano ba ang kakaiba sa pukpuk art kumpara doon sa ibang art ng paghubog din ng mga metal? Bali, ito po nakafocus siya sa details and design. Oo. Yung ibang pukpuk arts po nakafocus din sa shape, tulad po ng mga mangkok, mga pitchel, mga baso, utensils, and So, everything po. hindi lang siya pang religious items. Opo, hindi lang po siya. Pero ikaw, may shop ka na? May workshop ka? Opo. Okay. Tell us more about yung pag-viral nung iyong mga items. Bali, nag-start po siya dun sa ginawan ko po ng token si Mr. Jose Marichan. Okay. Nagka-event po sa Pampanga sa Christmas season. And then, since then po, ang dami na po nag-interview and nag-research po Anong tungkol klaseng token? Bali, yung gift of token po, parang nagre-represent siya kay Mr. Jose Marichan na tinatanggap siya ng San Fernando, Pampanga as part of the Christmas tradition. Alam mo, natutuwa ako kasi, dito, tuturuan niya tayo. Yes. Natutuwa ako kasi dito, meron tayong dala dito, makikita mo may molde siya. Opo. With the Ganito apprentice ba tira, yung mga bata. usually molde niya? Kayo bang magtuturo? Tingnan ko nga. Sige. Paano ba ang dapat gawin natin dyan? Bali, ito po naka-emboss na siya. Yung tawag po namin is molding. Naka-prepare na po siya for detailing. So yung gagawin po natin, gagamit tayo ng mas matulis na chisel para Dito na lalagyan. papasok yung pukpok na part. Bali, napukpok na po siya. Napukpok na. Tapos dadagdagan po siya ng pukpok details. Tulad po nito, lalagyan po siya ng detail na i-outline po yung bulaklak. Opo. Amazing. Alam mo ako talaga, natutuwa ako Tapos kapag ito na. anything handmade. Yes. Kasi skill yan at talento. Oo. Ikaw ba, ano na yung pinaka-komplikadong nagawa mo? Iba-iba na po eh. Meron pong mga crowns, merong mga token. Itong mga bagets natin, ano na yung mga nagawa ninyo? Some practices pa lang po, tinuturuan pa lang po kami ng mga basic skills po. Basic, Uy, ang swerte-swerte nyo. Kasi hindi yan, kumbaga parang heirloom yan. Pamana, ika nga. Okay, subukan daw natin. Okay lang bang Subukan ni masira Jess. to? Okay lang po. Okay lang Hindi, masira? Hindi mo masisira yan. So, ano gagawin natin? Outline I-outline lang lang to. po. Outline Itong part na to. Tingnan mo. Di ba, hindi madali? Tama ba? Iba yung tunog, no? Pag di marunong. Pag di marunong. Ay, joke lang. Sorry. Totoo din naman. Totoo din naman. Hindi, di ba? Parang iba yung tunog. Hindi Ba't tunog na, hindi ganun? nakaka-expert eh. Hindi. Ay, pag ito narinig ko sa workshop, sasabihin ko talaga, kayo labas na nga lang yung marunong. Ako, I wanna try. Game. Okay, so paano ba? Wala, Baliktad. sinira mo na. Ay, tama nga, oh. At baliktad kasi pala. Kasi naman, di mo naman sinabi agad na baliktad pala. Pambihira naman din eh. Oh, tingnan mo. Oh. Iba yung tunog. Sabi ng tunog, ang galing nito. Sige, ulitin mo. Ulitin mo. Kasi Parang di naman. Kasi dugong Kapampangan ako, kaya ganon. Oo. Saan kayo? Tagano ka rin mo sa Pampanga? Kengke pong San Fernando. Bali, San makabisa Fernando. po yung shop Keng Kalulot, San Fernando, Pampanga. Ang galing. Okay. Ang galing. Alam mo, tuwan-tuwa ako talaga. Itong mga ganito, saan to nilalagay? Sa mga candle holders po. Candle holders. Gano'ng katagal yung ganyan? Ang komplikado, oh, ang detalye. Gano'ng Minsan po katagal ginagawa? maghapon.
Maghapon. lang, grabe. Pag mahusay talaga, hindi kinakailangan na ano eh. O, tingnan mo, grabe ang detalye. Ako talaga, I'm so excited. Kung gusto naming magpagawa, at marami sa mga kapatid natin ang mahilig talaga. Opo, thank you At po. saka ito, kakaiba, unique. Pwede mong ipalagay sa bahay mo at magiging conversation piece siya. Hindi siya kadalasang nakikita at handmade by skilled artisans ng Pampanga. Sir, saan namin kayo pwedeng makita? Paano makontak? Saan po? Ayan, dito tayo. Saan ka namin pwedeng makontak? Ibitahan mo yung mga viewers natin. Bali, meron po akong Facebook page na A. Ramirez Arts and Crafts. Tapos, yung personal account ko po, yung Juan Miguel Azares Ramirez. Amazing. Again, thank you very much sa inyo mga kapatid, mga kapampangan natin. Napakatalento, iba talaga. Husay. At ayan, speaking of bisita Iglesia Semana Santa, paano nga ba nagsimula ang mga tradisyon na ito at ano ba ang mga kanilang kahalagahan? Aalamin po natin yan kasama si Father Benjo Deo Gracias ng San Roque de Manila Parish sa aming pong pagbabalik. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Kasabay ng paggunita natin ng Semana Santa ay ang tradisyon ng ginagawa ng mga kapatid nating Katoliko. That's right, Dimples. Ilan nga rito ay ang pagninilay tuwing mahal na araw at ang bisita iglesia. Kaya naman para mas malaman pa natin ang kahalagahan at tamang paggunita nito, kasama natin ngayon si Father Benjo Deo Gracias. Pahot, ang haba ng name, pero ang ganda, Father! Mula usually sa Radyo Veritas kayo naririnig, pero kayo po ay taga San Roque de Manila Parish. Yes, that's Opo, right. thank you for joining us po dito. Thank you po. Salamat din po Father for, Benjo. Opo. sa pag-anyaya. Opo, Holy Week 101 po tayo. Saan po tayo magsisimula? Holy Okay. Wednesday, ano po ibig sabihin ng Holy Wednesday? Actually, kasama ito sa Semana Santa na Opo. ating tinatawag na isa sa mga tradisyon nating Pilipino na ginugunita natin yung pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. Bakit po mahalaga itong Semana Santa at yung mga ginagawa na, yung mga nakasanayan nating mga Pinoy tuwing Semana Santa? Ang dami nating iba't ibang klase ng paggunita. Oo, dahil sa ating pananampalatayang na ibigay sa atin ng mga Espanyol, no? Ay ginugunita natin yung tunay na pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Ito yung pagpapalalim, yung pagsasalarawan, no, ng ating pananampalataya na binibigyan natin ng mas importansya, kahalagahan. Kasi dumarating na tayo dun sa mga huling araw ng Panginoong Jesus. So binibigyan natin ng mas malalim na panalangin, katahimikan, at yung tradisyon na ating ginagawa ay sana nga wag maging external o superficial lamang. No, yung diwa ng ginagawa natin. At isa na rito sa ating ginagawa, na tradisyon ay yung pong Visita Iglesia. Nagsimula ito sa Roma, no, yung mga early Christian communities doon, binibisita nila yung mga 7 major basilicas sa Rome. No, Kaya pala 7 na, Father. Oo, Opo. sinimulan ito doon. Opo. Every Thursday po ang ginagawang Bisita Iglesia. Yes, Holy Thursday after the reposition of the Blessed Sacrament. Opo. Sinisimulan ito hanggang Biyernes Santo. Opo. Father, gusto ko lang malaman, no? Kasi we do that a lot, especially pre-pandemic. Yung Stations of the Cross meron tayo, Yeah. di ba? Ilan yung Stations of the Cross? 14. 14. So, dati, akala ko, kailangan pag nabisita iglesia, one
station per church. So we would go to 14 churches. 14 And karag-karag namin yan, si Cap noon, si Cali, Mga bata. at si Alonzo. Ngayon kasi may ilyo ako, no? So kung 7, pwede na 2 stations per church, correct? Father, I want to know, for parents like myself, ngayong Holy Week, very important sa akin na magkaroon lang ng guide, no? Kung paano ito maging mas internal, ika nga, hindi superficial. Is there a way for us to introduce to our children the best way you think, best practice na ma-introduce sa aming mga anak as little as they are, ang Holy Week at paano ipakilala ang mga pinagdaanan ni Jesus during this time? Para sa akin, ang pinakamagandang pangaral sa mga anak ay yung ehemplo na makikita sa atin. Na ginagawa natin ito with piety. Na yung merong talagang internal meaning. No? Yung ating pagpapakita ng devotion. Kasi devotion ito eh. No? It is a devotion, malalim na pagsasalarawan ng ating pananampalataya. Pag nakita ng mga anak natin na tayo ay kumagawa nito, na talagang may meaning, hindi lang yung external na tradisyon, barkadahan, magsasama-sama mga pag yung... Father, kasi para sa mga bata, maganda rin yung nakikita nila at nararamdaman at na-experience. Kagaya niyo yung pag-washing of the feet, halimbawa, Yes. di ba? Ito rin is ginagawa tuwing Holy Thursday, Holy Thursday Mass of din. the Ano Lord's naman po Supper. ang significance nun? Okay, ang Holy Thursday hanggang Saturday, ito yung tinatawag nating Easter Triduum. At ito yung hinihikayat natin ang ating mga mananampalataya na makibahagi. No? Not The only experience po, no? yung Thursday, that is the Mass of the Lord's Supper and Last. washing of the feet. Yan. Kaya tinawag na Maundy Thursday from the Latin word mandatum, na ibig sabihin command. Ano yung bagong command ng Panginoon? To love one another, to serve. Kaya pinakita niya, ehemplo, di ba? As an example, he washed. Humility. Oo, So, talaga Monday, humility. mandate, Oo, mandato. mandato. Pero ako, Father, gusto ko lang malaman, since nababanggit mo kanina nung tinanong ka ni Dems yung tungkol sa paano natin mas maipapaliwanag sa mga bata o mas maipapakita. Minsan kasi yung sa mga deboto, kadalasan ginagawa itong mga ganitong aktibidad kasi ang ina-attach na meaning, meron kasi tayong gustong kahilingan. Yes. Meron tayong prayers na gusto. Okay lang ba yun? Tama ba yun na medyo pang personal? Meron kasi kung gustong makamit, kaya ako gagawin to, okay lang ba yun? O mali, ano bang tamang pananaw dapat? Pag bumisita tayo sa isang simbahan, 3 ginagawa natin. Una, nananalangin. Pwedeng personal or for your loved ones. Pangalawa, ito'y paghingi ng tawad as a sign of penance sa kasalanan. At pangatlo, siyempre yung mas malalim na pagninilay sa nangyari kay Jesus, sa ating Panginoon. So 3 yun, you pray, you ask for forgiveness, and you also thank for the blessings that you receive. Di ba? And then, yung pagninilayan mo, yung talagang ginawang pagpapakasakit, sakripisyo ni Jesus para sa Father, atin. Grabe, nakaka-relax po kayong pakinggan. Nakikita ko yung mukha ni Mama Dibs Hindi, kanina. totoo. Ang sarap talagang marinig yung ganito Totoo. kasi kailangan din natin ng reset that is not superficial. And Father, thank you. Sana po ay marami pa po kayong mabless, hindi lang sa panahon na ito, kundi sa araw-araw. Again, if we ever want to follow you, saan po namin kayo pwedeng pakinggan, makita? Doon po sa aming sa Facebook page, San Roque de Manila Parish. Ayan, may lahat po ng mga activities namin. Pwede po mag-invite. Yes, yes. Okay. Ngayong hapon po ay meron pong ang aming Parish Youth Ministry ay magsasadula po ng senakulo. Ayun. Tungo sa iyo. So we have 2 presentations, 5 and 8 in the evening. Sana po yung mga libre, Makapanood. Dalawa na. Kaya pala tungo.
Okay. Maraming salamat po, Father. At Okay, ngayon thank naman you. po, may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations! Melchor Sumayang ng Cabuyao City, Laguna. Ayun, meron pa siya. May Oo drawing. nga, ginaya. May drawing pa siya sa mukha niya. Diba? Hintayin lamang po ang mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. At bago tayo magtapos, isang pahabol na pagbati muna sa aming OG Mommy! Mama Chiki, mauna na kami sa pagbati. Happy birthday, Mama Happy Chiki! birthday, Mami Chiki! Aba, may ganon! Oh my God! Happy birthday! Happy birthday, Mami! Oy, isa-share ko yan kay Kong Robby na birthday ngayon. Happy birthday! Birthday ko! Happy birthday ko! Thank you. Bukas pa po. Bukas pa, pero Jess, Pag-giving message? tayo, okay. Wow. Ito, Mami, ang aking munting parang regalo sa'yo. Bilang kami ay kindred spirit si Mami Chiki, marami kaming pagkakahalin tulad, pagbabasa ng libro, pag-workout. Pero ito, isa sigurado ako, hindi tayo magkakamali dito. Puto Pao! Pwede mong kainin sa biyahe. Ay, salamat. Maraming salamat. Thank you. I think ito yung sa akin. Mama Chicks, I'm giving you this cake. This is a tres leches cake. Ever since I got on the show, I have found a new confidence. I thank you. Ngayon ako, ano yan? Ba't ang birthday ko ba? Happy birthday, Mama. No chocolates on this cake because I know you're fasting on chocolate. So only just fruits for you and all the love in the world. You already know me so well. Thank you so much. Happy I'll tell you my wish birthday! privately. Yeah! Kinuha ko na yan. At saka yung parang tatlong hari tayo. Pag Semana Santa. Para Mami Chiki, gusto mo, buksan ko. Oh, ito. Para sa ating Kutkut Queen. Okay. Parang same na si Jess, di ba? May mga honey roasted chipotle peanuts, di ba? Kasi manghang to. Tapos, speaking of manghang, ito may Cayenne. 75,000 plus Scoville heat units. Parang siling labuyo Pero lang lang yan. kilala nila ako. Okay. Thank you so Siyempre, much. wala Love naman sa you. dito. Meron ding pabigay si Maui na regalo. Maui! Additional kutkutin. Iyon, di ba? Diba? Ito pa. Meron pa tayo ditong pangkatanin. At siyempre, Ay, may crossword! pa. Dahil hindi siya nauubusan ng Ay, crossword. nako. Dala-dala ko rin kuminsan. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko to inasahan. Thank you so much. Thank you. We love you, Mama Chicks! Love you, Mami Chiki. Happy birthday, Mami Happy Chicks. birthday! At kay Kong, happy birthday. Happy birthday din kay Kong Ro! Happy birthday, Kong. birthday po! George, thank you, Jello. Thank you, Martina. And okay, eto na, Mama. Official na makakapag-celebrate ka. And that is it para sa ating Blessed Wednesday, mga kapatid. Happy birthday sa ating senior content creator, Casey. Happy birthday, Casey! Happy birthday. Wow. Maraming salamat po sa Metro Manila Gift Shop and Delivery at sa The Softbox Patisserie. Isang makabulang umaga po ang nahitin namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits po tayo sa susunod na Lunes. That's right. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!